meron tayong babalikan na gawa dito. Actually guys, sa mga taga-suporta natin, kung mapapansin nyo ito, na-repair natin to last year. Last year tandaan nyo, last year. Ngayon, nang nangyari, binalik dito sa atin, or bumalik dito sa atin kasi umusok. Umusok daw. Ngayon, inabot na lang siguro mga 3 months na to dito sa akin kasi hindi ko siya mapatino. Sa totoo lang, hindi ko siya mapatino. Yung channel 1 is okay. Ngayon, yung channel 2, paulit-ulit siya na nasisira. Paulit-ulit na sinisibak yung pyesa. Okay, kaya nawawalan na ako ng pag-asa. Sabi ko, nag-usap na kami ng may-ari nito na ibalik na lang Ipapa-pull out na lang. Kasi, wala pati ako suko na Yung tipong nagawa ko na halos lahat, take note halos nagawa ko na lahat ba. Pero, umuusok pa rin. Di ko siya makuha yung pinaka-problema niya. Ngayon, tayo kasi minsan na technician, ano tawag nito? Minsan parang maghinayang ka sa isang gawa na kung bakit hindi mo siya nagawa, di ba? Or hindi mo na-repair. Kasi minsan yung isang trouble na mahirap, tapos pag na-repair mo, ang saya sa pakiramdam doon, dagdag achievement natin yun bilang isang technician. Di ba? Ngayon, may mga video ako nito. Dami ko na video, may mga video ako nito na naputol or nabura ko na naman. Kasi nga sa tagal na na-stock, minsan nagki-cleaning ako ng storage ko, na isama na sa pagbura. Kasi sabi ko parang hindi ko naman siya magagawa Hanggang sa sabi ko sa may-ari, kung willing siya na magantay, okay lang. Ngayon sabi niya sige. And then sakto, merong, di ba, sa taga-suway, pasensya na kayo kung medyo kwento lang muna, pero may makukuha kayong ideya dito. Panoorin nyo lang hanggang sa dulo. Ngayon, sa may previous vlog natin, may pumasok na fit na 4,000.3. Take note na galing Bicol natin, na na-upload na rin natin yun. Umusok din yun Ngayon, iisa lang sila halos ng design nun. May konting pagkakaiba pero minimal lang. Dito lang nagkakuan sa drive lang, nagkatalo lang sa may drive. Kasi ito MG150-33 ang gamit, yung isa is alam ko NGW yun pati sa may bias transistor niya. Okay, ngayon balik tayo dito. Nagtataka ako, sabi ko tuwing repair ko, okay naman, halos na check ko na, nakumpara ko na sa kabila. Pero kapag binovolume mo siya, volume mo siyang ganyan, kahit na walang load na speaker, input lang yung nakaload, pag pinovolume mo siya, magki-clip, tapos umiilaw yung bulb na yung tipong, alam mo yung may DC siya, hanggang sa umusok. Take note, wala pang load na speaker yan na magdududa ka, di ba? Lalo na kapag nilagyan mo ng speaker, na siguro mga 2:00 pa lang, uusok na yung mga pyesa dito. Nasa siya, tinatabi ko lang, tapos minsan binabalikan ko, once na binalikan ko, ayan, masisira na naman ulit siya, masusunog na naman. And then, sakto, blessing in disguise. And then, sakto, ito, sa totoo lang, gawa na ito, nabuo na ito yung mga board nyo, buo na yan. Hindi ko lang siya sadya tinakpan kasi kinukuhanan ko nga ng ideya. Iba lang yung kulay ng kapasitor pero isa lang sila niyan, fit na 4,000 din yan. Ngayon ang ginawa ko, kasi nga yung itong board na to, pinagkumpara ko sa board na ito. Wala nang halos problema. Ngayon ang ginawa ko, yung board na nandito, yung itong sa may fit na 4,000 na isa, isinalpak natin dito. Nilagay natin dito. Yung itong side na to, kasi hindi mo sila pwedeng baliktarin kasi yung wire Nilagay ko siya dito, tapos binolium ko na naman siya. Same lang ang proseso or ang nangyari. Nagkakaroon na naman siya ng DC out, umiilaw na naman yung bulb. Pero hindi ko sir tinutudo ng todo. Binabalik ko na agad kasi masisira na naman yung parts. Kaya doon ako nagduda. Sabi ko, hindi na sa board ng problema nito. Okay? Ayan. Kahit kwento lang ito, may makukuha kayong diskarte dito. Ngayon, sabi ko, wala nang problema sa board. Nagduda na ako sa may input buffer na. Sa buffer na, sabi ko, maaring ang problema nito nasa buffer na siguro. Baka siguro pag pinupull volume mo siya, nagkakaroon ng DC yung input buffer. Na yun na nga, eto siya Asensya na ako, hindi ko pinakita kung paano ko siya minaklas, paano ko siya kinabit. Etong buffer na to, itong input buffer na to, dito yan nakakabit. Kung mapapansin nyo yung tornilyo, nakakalas
O hindi pa na tornilyuhan ito. Yan, ito. Ito siya. Tapos yung bumper na yan, dito galing yan sa isa. Ayan, pasensya muna sa may-ari nito kung sino man ang may-ari nito. Kailangan kong gamitin muna. Ayan o, tinanggal natin. Tapos, inilagay natin siya dito para maobserbahan natin kung magno-normal siya o hindi. Na take note ulit, ang nangyari, nagiging normal. Okay? Yan ang sabi kong blessing na may dumating na fit na 4,000. Nakakuha tayo ng ideya kung saan yung pinaka-problema niya. Kasi hindi naman natin, sa totoo lang guys, hindi mo siya mapag-inalaan na may sira dito sa may bumper. Kasi nga, working siya, gumagana siya eh. Yun pala, kapag i-full volume mo siya, ay parang may DC na lumalabas. Eto guys, yung stepper na to, pinagdiskitahan ko pa to eh. Itong stepper na to, tatlo na to, 1, 2, 3. Dito galing yan sa may kabilang board. Yung dito sa may kabilang board na to, nilagay ko siya dito. Okay, pinagpalit ko na yung stepper kasi isip ko baka yung stepper ba hindi siya nag-i-step. Na ganun pa rin, umuusok pa rin, di ba? Ibig sabihin walang problema sa stepper. Oh. Na yun nga, sabi ko sa bumper talaga problema na to. Ngayon, kinalas ko. Pinagpalit natin. Ayan, oh. Di pa nakatornilyo yan, mapapansin nyo. Ito yung tornilyo niya. Ito yung bumper niya. Ngayon, dahil gumana yan, gumana yung bumper na nandito galing, magfo-focus na ako dito. Okay? Magfo-focus na ako dito niyan. Ang una-una mong kakanain yan, itong LM339. Isumin ko kung makita natin. O kung makita. Ayan, itong LM339, ito muna. Kanina napagdiskitahan ko na to eh. Oh. Tingnan yung hinang oh, may hinang na siya. Oh. Babaklasin ko na nga sana eh. Aso sabi ko, kunin ko na lang yung nandito. Okay? Ayan. Itong LM339 muna, ang unang diskartehan natin dito or papalitan natin. Tapos, isusunod natin yan. Kaso ang problema, pansinin nyo, burado. Pero kung lang naman yan, GRC 5532 or TL 07172 lang naman yan. Madali lang naman i-trace yan. Kahit na binuburo yan. Okay, tapos ito, TL082. Okay, ayan lang. Kaya medyo masaya or maganda yung boses ko ngayon kasi nga nakakuha tayo ng ideya, di ba? Kahit papaano. Kung walang dumating na fit na 4,000 na to, wala na, kamuti na. Okay lang, sabihin ng iba na napakahina mo naman. Ganoon talaga, may time talaga na halos sinubukan mo na lahat pero kakamutihin ka pa rin. Okay, ngayon, ipakita or iparinig ko sa inyo. Ayan, may nakakabit na speaker yan and then audio input. Okay, sa channel 2 lang muna tayo magkabit. Kasi ang pinaka-concern ko dito is channel 2 eh. Ngayon, ito na siya, pansinin nyo. Nakaraan dito, halos hindi ko ma-full volume to eh. Sayang lang, aminado naman ako, binura ko talaga sadya yung mga video kasi nga, wala na ako ng pag-asa eh. Nag-usap na nga kami ng may-ari na ibabalik na lang sana eh. Buti na lang, mabait yung may-ari or mabari pasensya na. Sabi niya, wala naman na sa ibang pagdalhan. Kasi, last year, nung dinala rito sa akin to, may story na rin, kaya may sulat to, na siguro hindi ko rin siya napatino nung nakaraan na yon. Okay? Pansinin nyo. Napa-full volume na siya oh. Hindi siya nagpo-protect, hindi siya nag-clip, hindi umusok yung pyesa. Di ba? Ngayon, meron pa akong isang technique na ibibigay sa inyo total na gawan ko na ng video. Yun nga, nakakuha na kayo ng diskarte. Baka ma-encounter nyo yung ganun, focus kayo dun sa may input buffer. Tapos, nag-fix bias na ako dito ha. Ang ginamit ko dito ay ito kasi nagduda nga rin ako, sabi ko baka sa biasing lang. Ang ginamit ko dito ay parang 2.2 plus 270 2.470. Okay, 2.470 ang bias na ginamit ko dito. Ilalagay ko sa screen kasi tinatamad na nga ako, nandun sa ilalim oh. Isang 2.2 na naka-series, tapos 270 ohms. Equivalent nun is equals to 2,470, di ba? Ngayon, ito yung bias niya. Para makapag-outro na tayo. Masaya ako kahit pa paano kasi gumana siya, napanormal ko siya. May babalita ako kay Bossing na medyo maganda naman. Ngayon, saka ko problemahin yan. Sacrifice to.
Siyempre, pag napatino ko ito, ibabalik natin yan. Tapos yung yan, ibabalik natin to dito. Okay, tapos pwede na takpan yan. Yan lang diskarte dyan. Siyempre, huwag kayo magbuhat ng bangko nyo kasi magaling kayo, ganito. Walang magaling ulang perfect na technician. Makakaranas kayo ng bangungot na tinatawag. Ako pa naman, sa araw-araw pa naman, puro power amplifier ang ginagawa ko eh. Nangamuti pa nga ako eh. Okay, ito yung bias niya oh. 2,470 labas nito ah. Ayan, 0.3 lang. Sinakto kong 0.3 yan. Okay, tapos itong hindi naka-fix, nasa 0.3. Halos, pwede na nga palang kwan eh oh. Ito, 0.29 lang oh. Medyo mababa ng konti ito. Okay, pero pwede na yun. Yung kwan na yun, yung bias na 2,270. Okay, yun lang. Kahit sa maiksing video ko lang, may nakukuha kayong diskarte, di ba? Kung hindi man fit na 4,000.2, baka may encounter nyo ibang mga fit na ganun yung issue. Bakit na-check ko na halos lahat, okay na yung board, bakit tuwing volume ko, sinisibak niya, di ba? Okay, punta kayo na sa may back panel, sa may input buffer. Baka yun yung may pinaka-problema. Okay, hanggang dito na lang. Gagawan ko ng panibagong video, yung ito. Kung ano yung nagiging problema niya. Okay? Sa ngayon, hanggang dito na lang. And then, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, pakisubscribe na ang YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa ating lahat.